Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Amen. Good morning everyone. Muli po akong inyong Ate Jen at tuloy po tayo sa ating sharing regarding po sa ating topic na 5 bagay na kailangang bantayan para makaiwas sa magulong buhay. Ano-ano nga ba ito? So unang-una, guard your ears. Tatapos na po natin yan. Pangalawa, guard your heart. Natapos na din po natin. Guard your tongue. Pangatlo, at guard your eyes. Ito po yung tatalakayin natin sa ngayon. So nasa pang-apat na po tayo. So meron pa po tayong isa, ang guard your feet, which is abangan nyo po sa mga susunod na araw yan. So pang-apat na po tayo, ano ba yung babantayan natin upang makaiwas tayo sa magulong buhay? Ito yung guard your eyes. Pero bago po yan ay hinihiling ko po ang inyong suporta sa adhikain nating makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms, at magagawa nyo po akong suportahan sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating YouTube account, ang Bacanay's Mini Farm, at pag-follow na din po dito sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay. So ang goal po natin ay maiparating sa mga tao, lalong-lalo na yung mga nakababad sa social media like Facebook and YouTube, ang mga salita ng Panginoon para sama-sama tayong gawin ang Panginoon bilang sentro ng ating buhay. So tuloy po tayo at basahin po natin ang Kawikaan chapter 4 verse 25. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Sa madaling salita po ay praktisin nating patalbugin ang ating mga paningin, okay? So tingnan natin po kung ano ang ginagawa ni Job patungkol sa pagdidisiplina ng kanyang mata. Sabi po sa Job 31 verse 1, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Grabe, gusto ni Job na mapanatili na pure ang kanyang mata, kaya sabi niya taimtim na nangako siya sa kanyang sarili na hindi titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Sana all, 'di ba? Sana all ganyan ang lahat ng lalaki. So sabi ng iba, ang tawag dito ay bouncing eyes. Ibig sabihin, pag may temptation na tingnan natin ng may pagnanasa ang isang babae o ang isang lalaki, kailangan nating patalbugin ang ating mata sa ibang bagay. Huwag nating hayaan na magbunga ng imahinasyon or imagination sa ating isip ang ating nakita. Kung meron kang nakikitang nakakaseduce na bagay saan man, sa TV, sa social media, sa magazine, or sa mga estudyante na mahilig magbasa ng e-books, ay ibaling natin sa iba yung ating tingin o palitan natin yung channel or yung binabasa natin or pinapanood natin, or isarado natin yung web page na yan. Okay? Sabihin natin kay Lord, Lord, hindi na po ako titingin sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Sabi po ni Jesus sa Mateo chapter 6 verses 22 to 23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kapatid, kung ano ang pinapapasok natin sa ating mata, ay ito ang ipoproseso ng ating isip at bababa po yan sa ating puso hanggang sa ito ay gawin na po natin ng tuluyan. Sabi po sa mga Kawikaan chapter 6 verse 25, huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Kapatid, mag-ingat po tayo sa tukso ng dyablo. Pwede siyang gumamit ng mga tao na sisira sa ating pamilya. At paano siya makaka-first base sa'yo? Pag nakuha niya ang ating mata, napukaw niya ang ating atensyon. Yung iba sasabihin nila, nag-a-appreciate lang naman ako ng beauty. Kapatid, hindi po natin kailangang mag-appreciate ng beauty ng iba kung meron na po tayong asawa. Bantayan po natin ang ating mga mata dahil konektado po ito sa ating puso.
Okay? Binabantayan natin ang ating puso. Kung binabantayan natin ang ating mata, kaibigan, pagsikapan po nating maging pure ang ating mata. Sabi po sa Deuteronomio 4:15, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Kapatid, pinag-ingat ni Moses ang kanyang mga kababayan hindi sa mga sexual content. Kung hindi, ano sabi dyan? Mag-ingat sa araw, buwan, bituin o alinmang bagay na nilikha. At kasama po tayo dyan sa mga nilikha. Now, bakit niya pinag-iingat ang mga tao? Kasi may tendency tayong humanga sa nilikha at gawin itong Diyos ng buhay natin. May tendency tayong i-focus ang ating mata sa mga nakakaakit na bagay gaya ng mamamahaling gamit, alahas, mga kotse, kayamanan, magandang babae, poging lalaki, magandang trabaho, or ano pa man. At may tendency tayong mas mahalin sila kaysa sa Panginoon. Kung hindi tayo makatagal na titigan ang Bible at kausapin ang Panginoon, pero masaya tayo na at may mas marami tayong time sa ibang bagay, ay hindi tayo lalago sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng appetite na makilala ang Panginoon. Kung wala tayong ambisyon na gawin ang misyon ng Diyos na hanapin ang naliligaw at gawin silang alagad, tapos subsub tayo sa trabaho para i-advance ang ating career or i-advance ang ating negosyo, ay patunay ito na hindi tayo nakatingin sa Panginoong Diyos. Kaibigan, ingatan po natin ang ating mata. Kapag busy tayo sa maraming bagay, tapos ang una nating gini-give up ay ang ating quiet time ay hindi tayo nakatingin sa Panginoong Jesus. Kaya nga, ingatan natin ang ating mga mata. Fixed our eyes on the Lord Jesus. Kaya hindi tayo nasisiyahan sa buhay ay dahil yung mata natin ay sinasanay natin na titigan ang mga bagay na gusto nating magkaroon to the expense na napapalayo na tayo sa Panginoon. Alam niyo po kapatid, nalalapit na po ang Pasko. At ang mga mata po ng tao ay nakatingin sa mga bagay na bibilhin, ipanreregalo. 'Di ba? Pero sa halip po na ituon natin ang ating mga mata sa mga regalo, sa mga bibilhin, ay ibahin po natin ang ating mindset. Umpisahan natin na ang ating mindset or ang ating isipan ay hanapin kung ano ang pinaka-kailangan natin. Paglabas natin ng bahay, lalong-lalo na pagka tayo pumupunta ng mall, ay lahat ng mga nakikita natin, lahat ng mga makikita natin ay magsasabi sa atin na halika, bilhin mo ako, kailangan mo ako. Pero anong sasabihin natin dapat sa ating sarili? No, hindi kita kailangan. Meron na ako ng kailangan ko. Mga kapatid, let us together guard our eyes. Bantayan po natin ang ating mga nakikita. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, ang lahat ng mga titingnan po natin ay ang ating magiging Diyos-Diyosan in the future. Kapatid, simulan po nating bantayan, okay, ang ating mata upang sa ganon ay mabantayan din po natin at maingatan ang ating puso. Makikita natin kung sino talaga ang ating kailangan. Yun ay ang ating Panginoong Diyos. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating mga videos at hopefully po ay napagpala kayo at kung kayo po ay na-bless or kailangan ibahagi din po natin ang blessing na ating natanggap. So wag po nating hayaan na maging stagnant yung blessing sa atin. So kailangan dumadaloy po ang blessing. So share niyo po ang mga video na to sa inyong mga kakilala, kaibigan and kapamilya upang sa din po ay mapagpala. Okay? Maraming salamat po sa lahat at mag-iingat po kayong lagi, pagpalain po tayong lahat.